Ipinapakita muna sa atin ang recap ng kung paano nilabag ni Wang Ling ang mga batas ng kalikasan para buhayin muli si Sunrong, at dahil dito ay paulit-ulit na naribot ang mundo. Sa huli, nagtagumpay siyang buhayin si Sunrong. Pagkatapos nito, lumitaw ang tatay ni Wang Ling at nilagyan ng selyo ang kanyang batok. Nang makita ito, sinabi ni Frogito na sa wakas ay nailagay na ang selyo at hindi na nasa panganib ang mundo. Binalaan din niya si Wang Ling na huwag nang uulitin ang mga kabaliwang ginawa niya para iligtas si Sunrong, dahil sa mga pagkakamaling iyon ay labis na napinsala ang mundo at unti-unting nauubos ang spiritual force ng planeta. Dahil dito, nalalanta ang mga halaman at punong nakapaligid. Pagkatapos, ipinakita si Zuo na nagsusumite ng isang file sa chief tungkol kay Lady Boss na kanilang inilagay sa kustodiya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Zuo kung sino ang nagbigay ng kontrata kay Lady Boss para patayin si Sunrong. Maya-maya, nakatanggap ng tawag ang chief, at agad niyang binuksan ang telebisyon. Sinabi niya na may na-detect ang space station na isang spiritual force tsunami sa class 59 na paaralan, kung saan ginanap ang sword competition. Dahil sa spiritual force tsunami na ito, nagsimulang tumigil ang lahat ng produktong pinapagana ng spiritual force sa mundo, dahil patuloy na humihina ang spiritual force. Para mas maintindihan ninyo, isipin ninyo ang spiritual force na parang kuryente, kung paanong lahat ng bagay sa atin ay pinapagana ng kuryente, ganoon din sa anime na ito, lahat ay umaandar dahil sa spiritual force. Pagkatapos nito, umalis si Zuo at sinabing siya na ang bahalang mag-imbestiga tungkol dito. Sumunod na ipinakita ang eksena sa paaralan kung saan nakadisplay ang mga litrato ni Wang Ling at ng kanyang mga kaibigan sa Table of Honor dahil sila ang nanalo sa sword competition. Dahil dito, labis na natuwa sina Sunrong, Go at Chen. Ngunit si Wang Ling ay tahimik na nakaupo at tila malungkot. Hindi maintindihan ni Sunrong at ng iba kung bakit mula pa matapos ang competition ay parang laging malungkot si Wang Ling. Pagpasok ni Mrs. Pan sa klase, sinabi niya sa lahat ng estudyante na mula nang talunin ng class 59 ang ibang klase sa competition, tutok na sa kanila ang Department of Education. Dahil dito, mas pinagigpi pa ang mga patakaran. Kaya ngayong hapon ay magkakaroon ng spiritual force test, at ang sino mang estudyanteng babagsak ay matatanggol sa elite class. Nang marinig ito, nagpanik ang karamihan sa mga estudyante. Ngunit nanatiling kalmado sina Sunrong, Chen, at Go, dahil pasado na sila sa intermediate phase. Napatingin sila kay Wang Ling dahil inakala nilang hindi pa nito napapasa ang intermediate phase. Lumapit si Sunrong kay Wang Ling at sinabi na maaari niyang ibahagi ang kanyang spiritual force dito. Sumingit din si Chen at sinabing tuturuan niya si Wang Ling ng ilang teknik na itinuro ng kanyang ama. Ngunit tumanggi si Sunrong, kaya nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Agad silang pinigilan ni Go at sinabi na ang pinagtatalunan nila ay matagal nang umalis. Makalipas ang ilang sandali, nagkita sina Go at Wang Ling sa banyo. Iminungkahi ni Go na maaari silang gumawa ng mga pills na pansamantalang magpapalakas ng spiritual force ni Wang Ling upang madaling makapasa sa test. Tinanong ni Wang Ling si Go kung totoong nakapasa na ito sa intermediate phase. Sa sobrang gulat, lumuhad si Go at umamin na hindi niya alam kung nakapasa nga ba siya. Natatakot siya na kapag bumagsak siya at natanggal sa elite class, tiyak na papagalitin at paparusahan siya ng kanyang mga magulang. Dahil dito, pumayag si Wang Ling na tulungan siya. Pagkatapos ay ipinakita silang dalawa na nakatayo sa likod ni Frogito na may masamang ngiti. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ng guro sa mga estudyante kung paano gagawin ang test. Kailangan nilang tumayo sa gitna ng bilog at mag-concentrate sa kanilang spiritual force. Dahil dito, magbabago ang kapaligiran at tatamaan sila ng kidlat. Kapag nakaiwas sila, pasado sila sa test, kapag hindi, babagsak sila. Sinabi rin ng guro na hindi sila masasaktan dahil binabaan na ang boltahe ng kidlat, at nakahanda na rin ang ambulansya sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Nagsimula ang test at maraming estudyante ang pumasa, ngunit marami rin ang bumagsak matapos tamaan ng kidlat. Dahil dito, labis na nag-alala si Sunrong para kay Wang Ling. Samantala, sa tulong ni Frogito, nagsimulang gumawa ng pills sina Go at Wang Ling. Habang ginagawa nila ito, sinabi ni Go kay Wang Ling na hindi niya malilimutan ang insidente noong tinulungan siya ni Wang Ling sa klase ni Mrs. Pan sa pamamagitan ng paglagay ng sariling pill sa kanyang pagkain at pagpapakita ng pill ni Chen. Mula noon, itinuring na niya si Wang Ling bilang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit si Wang Ling ay tila walang naiintindihan sa sinasabi ni Go. Maya-maya, narinig ni Go ang boses ni Mrs. Pan na papalapit, kaya siya ay kinabahan. Ngunit nanatiling kalmado si Wang Ling at kumuha ng timba ng tubig. Pagpasok ni Mrs. Pan sa loob, nakita niya sina Wang Ling at Go na walang suot na damit kaya agad siyang lumabas, ngunit bumalik din kaagad at pinagalitan sila kung bakit naroon sila nang walang damit samantalang lahat ay nagtetest sa labas. Sinabi ni Go na nahulog sila sa pool at pinapatuyo lang ang kanilang mga damit. Ngunit mapanuri si Mrs. Pan at napansin niya ang palayok sa likod ni Go. Nang susuriin na sana niya ito, biglang yamakap si Frogito kay Mrs. Pan sa senyas ni Wang Ling, at sinamantala ni Go ang pagkakataon para palitan ang laman ng palayok. Nang suriin ito ni Mrs. Pan, ang nakita niya ay maruruming medyas ni Go, kaya minadali niya silang lumabas. Kalaunan, nalaman na sa sobrang takot ay sabay na ininom ni Go ang dalawang pills, kaya hindi niya makontrol ang enerhiya nito at nagsimulang mamaga ang kanyang katawan na parang lobo. Sa isang iglap, inalis ni Wang Ling ang sobrang hangin gamit ang isang kamay. Sumunod na ipinakita si Go na papunta na sa test at punong-puno ng kumpiyansa. Ngunit napagtanto niyang 2 oras na ang lumipas mula nang inumin niya ang pills, samantalang 1 oras lamang ang bisa ng mga ito. Sa kabila nito, madali pa rin siyang nakapasa sa test dahil noong hinawakan siya ni Wang Ling ay lalo pang lumakas ang epekto ng pills dahil sa kapangyarihan ni Wang Ling. Sumunod na turn na ni Wang Ling sa test. Nang umakyat siya, binigyan siya ng guro ng helmet at sinabing mahina ang kanyang spiritual force. Ngunit alam natin na hindi ito totoo. Ginamit ni Wang Ling ang kanyang pinakamababang kapangyarihan, ngunit kahit ganoon ay nagsimulang magulo ang kapaligiran. Dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Wang Ling, namatay ang mga ilaw sa buong lungsod at nag-overload ang testing system. Tinulungan ni Sunrong ang guro na subukang i-unplug ang system. Nakita ito ni Wang Ling at ibinigay niya kay Sunrong ang kanyang sword. Nang hawakan ito ni Sunrong, nagkaroon siya ng ilang flashback mula sa nakaraang season, ngunit binaliwala niya ang mga ito at ginamit ang buong lakas niya para putulin ang cable ng system, dahilan upang maglaho ang mga ulap. Masayang-masaya ang lahat, ngunit hindi nila alam na dahil sa insidenteng ito ay nagkaroon ng bitak ang kanilang mundo at ito ay konektado na sa mundo ng mga demonyo, kung saan makikita natin ang isang demonyo.
Sa simula ng Season 2, ipinapakita ang Demon Lord sa Demon World. Sabi ng kanyang konsehal, may crack sa kanilang mundo na nagiging dahilan upang direktang kumonekta ito sa human world. Dahil dito, naalala ng Demon Lord na 3 taon na ang nakalipas nang magpadala siya ng isang demon para sakupin ang human world. Sabi ng konsehal, oo, 3 taon na ang nakalipas nang ipadala natin ang Giant Frog sa human world para sakupin ito dahil siya ang isa sa pinakamahusay na Demon King dito, at naniniwala akong sasakupan niya ang human world. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Frog ito, na aktwal na si Giant Frog, na pinapakain ng mga babae na iniisip na aso siya. Dito, galit na galit ang Demon Lord dahil 3 taon na ang lumipas at wala pa ring mensahe mula kay Giant Frog. Bukod pa rito, dahil sa koneksyon ng kanilang mundo sa human world, kinukonsumo ng human world ang spiritual force ng kanilang mundo. Pagkarinig nito, sinabi ng konsehal na pupunta ako sa human world para hanapin si Giant Frog. Samantala, nakakuha ng notification si Froggy tungkol sa pagdating ng kanyang konsehal, na siyang kanyang master, kaya natakot siya ng husto. Kaya agad siyang umalis doon at pumunta sa bahay ni Wang Ling. Nang tanungin ni Wang Ling si Froggy sinabi niya na miss ko kayo kaya pumunta ako rito. Samantala, nagpaplano si Mrs. Pan na pumunta sa bahay ni Wang Ling para makipagkita sa mga magulang niya. Akala niya kasi na siguradong nag-cheat si Wang Ling sa exam ngayon dahil napakababa ng grades niya noong nakaraang semester at biglang gumaling siya ngayon. Pagkatapos, sa susunod na eksena, nakikita natin ang konsehal na dumating sa human world para hanapin si Froggy. Tinatawag niya si Froggy ngunit ini-ignore ito ni Froggy. Nakita ng spirit at tinanong siya, sino ang master mo? Sabi ni Froggy napakalakas ng master ko at buhay na buhay siya sa loob ng milyong-milyong taon, at hinintay niya akong maging Demon King ng maraming taon. Iyon ang pinakakakilakilabot na taon sa buhay ko at hanggang ngayon, minsan pa rin ang nightmares niya. Nakita ni Wang Ling na nagtatago si Froggy rito mula sa kanyang master. Kahit na, tinawag ng nanay ang lahat para sa dinner. Habang kumakain, sinabi ng tatay na gumawa ako ng bagong seal na subukan natin kay Wang Ling pagkatapos ng dinner, at hiniling niya ang tulong ni Froggy. Pagkatapos ng dinner, sinimulan ng tatay kasama si Froggy ang pagpapalit ng seal. Ininstruksyonan ng tatay si Froggy na aalisin ko ang lumang seal at ikaw agad ilagay ang bago. Ginawa ni Froggy iyon ngunit baligtad niya inilagay ang bagong seal kaya hindi na maganda ang katauhan ni Wang Ling. Dahil dito, naglabas ng negative energy ang katawan ni Wang Ling. Nakita ng tatay na ito na ang katapusan nila, ngunit biglang kinain ni Froggy ang energy ni Wang Ling. Samantala, natagpuan na ng konsehal ang tirahan ni Froggy at dumating sa bahay niya ngunit wala si Froggy doon. Hindi rin niya naiintindihan kung bakit biglang bumababa ang spiritual force ni Froggy. Kita rin natin na sa bawat lugar na pinupuntahan ng konsehal, namamatay ang mga puno at halaman dahil kinukonsumo niya ang spiritual force nila. Sa susunod na eksena, nakikita natin si Mrs. Pan na dumating sa bahay ni Wang Ling para makipagkita sa mga magulang niya. Nakita ni Wang Ling ito kaya energized siyang sumalubong at nag-welcome. Nakita ito ng mga magulang ni Wang Ling kaya umiyak sila dahil hindi talaga ganito si Wang Ling. Kaya sinimulan ni Mrs. Pan na magmalaki ng mga pagkakamali ni Wang Ling sa harap ng mga magulang ngunit inilahad niya ang summer vacation homework, inilabas ang golden pills na ginawa niya sa bahay, at ipinakita pa ang magic tricks. Nakita ito ni Mrs. Pan kaya nabigla siya ng husto. Ngayon, nakita natin na dahil sa bagong seal, sobrang energized na si Wang Ling at kaya niyang gawin ito. Pagkatapos, sinabi ng nanay kay Mrs. Pan na ipapakita ko ang bahay dahil naintindihan na niya na dahil sa bagong seal ginagawa ito ni Wang Ling. Makakapagpalit na ng seal ang tatay. Kaya dinala ng nanay si Mrs. Pan sa first floor para hindi makita. Pag-alis nila, agad binago ng tatay ang seal ni Wang Ling. Ngunit biglang sinabi ni Wang Ling na parang may kakaiba, may illusions. Bago pa makita ng tatay, biglang naging buhay at lumilipad-lipad. Dahil iyon sa power ni Wang Ling. Pagbaba ng nanay at Mrs. Pan mula sa first floor, nakita ng nanay ang gulo kaya muling dinala pataas si Mrs. Pan. Dito, tinanong ng tatay kay Wang Ling kung ano ang ginagawa mo. Sabi ni Wang Ling, hindi ko ito ginagawa, may problema sa seal nyo kaya nangyayari ito. Sabi ng tatay, hindi ko alam iyan, gamitin mo ang power mo para ayusin agad. Tumingin si Wang Ling kay Froggy at muling natakot si Froggy kung ano ang gagawin niya. Sa susunod na sandali, ginamit ni Wang Ling si Froggy na parang machine gun para hampasin ng spiritual force ang lahat ng lumilipad, kaya tumigil ang lahat. Nakita ito ng tatay kaya nagpasalamat sila. Samantala, ginagamit ng nanay ang mga childhood stories ni Wang Ling para maging emotional si Mrs. Pan para hindi tanggalin si Wang Ling sa elite class. Doon sa baba, pagkatapos maayos, nakita ng tatay na dahil sa sobrang paggamit ng power, nag-break na ang seal ni Wang Ling. Kaya pinapupunto niya kay Froggy na kainin ang power niya ngunit natatakot na si Froggy. Dahil natagpuan na ng konsehal ang lokasyon niya kaya dumating siya sa labas ng bahay ni Wang Ling. Nang malaman ito, nahimati na si Froggy. Nakita ng tatay siya kaya bago ma-break ang seal, tinanggal niya ito para lumabas ang energy ni Wang Ling. Sa parehong oras na lumabas ang energy, binuksan ng konsehal ang pinto kaya tumama ito sa kanya at namatay siya. Dahil dito, naintindihan natin kung gaano kadelikado ang power ni Wang Ling na napatay niya nang hindi sinasadya ang demon na nabuhay ng milyong-milyong taon. Pagkatapos, nag-goodnight si Mrs. Pan sa buong pamilya ni Wang Ling at umalis. Nagising si Froggy at nakita ang lahat na maayos kaya natuwa siya ngunit nalaman niya tungkol sa konsehal kaya natakot siya muli. Sa isang eroplano, makikita natin ang isang magandang babae na si Yui. Pagkatapos niyang magayos at lumabas ng banyo, napapansin natin na halos lahat ng pasahero ay sa kanya nakatingin. Maya-maya, lumapit siya sa kasama niyang si Idler, at sinabihan siya ni Idler na nasa misyon sila kaya huwag siyang gagawa ng anumang makakaagaw ng atensyon ng mga tao. Dagdag pa niya, may masama raw siyang pakiramdam. Sagot ni Yui, posibleng dahil iyon sa immortal heroes na sumusunod sa kanila. Bigla na lamang nagkaroon ng matinding paguga ang eroplano, kaya inutusan ng flight attendant ang lahat na magsuot ng seatbelt. Sumunod ang lahat ng pasahero, ngunit nanatiling nakatayo si Yui. Paulit-ulit siyang pinauupo ng flight attendant, hanggang sa may na si Yui at patulugin niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa, sumabog ang likurang bahagi ng eroplano dahil sa isang malakas na enerhiya. Nagkagulo ang lahat, at dahil sa enerhiyang iyon, nahulog si Yui mula sa eroplano. Sinubukan ni Idler na iligtas siya, ngunit wala siyang nagawa. Sa susunod na eksena, ipinakita si Wang Ling at ang kanyang mga kaibigan.
Ipinakita ni Go sa kanila ang larawan ni Idler at Yue, at ipinaliwanag na sila ang number 1 contract killer sa buong mundo na nawala 10 taon na ang nakalipas dahil sa isang spiritual plane crash. Dagdag pa ni Go, may mga chismis na nakita raw si Yue malapit sa kanilang paaralan. Maya-maya, pumasok sa klase si Mrs. Pan at inanunsyo na sa spiritual test kahapon, isang estudyante mula sa class ordinary na nagngangalang Lin ang nagpakitang gilas, kaya ililipat siya sa class elite. Ipinakita na si Lin ay ang parehong babaeng nakita ni Wang Ling sa kanyang bagong mundong ginawa nung nakaraang season. Pati ang espiritu ni Wang Ling ay nagsabi na parang nakita na niya ang babaeng iyon noon. Habang tinitigan ni Wang Ling si Lin, akala ni Sunrong na siya ang tinatitigan ni Wang Ling kaya bigla itong nahihiya. Sumunod na ipinakita si Zukang, na nasa kagubatan upang hulihin ang isang miyembro ng Shadow Organization. Sa komunikasyon, sinabihan siya ni Zuo na mag-ingat dahil napakadelikado ng kalaban. Sagot ni Zukang, hindi rin siya basta-basta. Pagdating nila sa lugar, nakita nila ang miyembro ng Shadow Organization. Inutusan siya ni Zukang na sumuko. Tinanggal ni Zukang ang kanyang salamin at tinanong ang babae kung nasaan siya sa loob ng maraming taon. Doon natin napagtanto na magkakilala sila. Ngunit iyon pala ay isang patibong, dahil biglang nagkaroon ng malaking pagsabog. Tumawa ang babae, at doon natin nalaman na siya pala ay si Yue. Samantala, habang naglalakad at nag-uusap sina Go, Chen, at Wang Ling, nakita nila si Yue na pumasok sa isang silid. Hinabol nila ito, ngunit pagdating nila roon ay wala na siya. Hinalugvog nila ang buong silid, ngunit hindi nila siya nakita. Bigla nilang narinig ang may paparating kaya nagpa siya silang magtago. Ilang sandali pa, pumasok si Lin sa silid, at nakita natin na sina Chen, Go, at Wang Ling ay nagtatago sa ilalim ng mesa. Nagsimulang magpalit ng damit si Lin sa harap nila, at dahil sa gulat ay napaingay si Chen, kaya sila ay nahuli. Galit na galit si Lin at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa kanyang silid. Sinubukan ni Go at Chen na ipaliwanag na nakita nila si Yue na pumasok doon. Sa sobrang galit, may ibinato si Lin sa kanila, na tumama sa isang estatwa. Umiikot ang ulo ng estatwa at maya-maya ay bumukas ang isang lihim na pintuan. Nahulog silang tatlo sa loob, at tumalon din si Wang Ling para sumunod sa kanila. Sa kabilang panig, ipinakita si Yue na pumunta sa lugar kung saan nakakulong ang Lady Boss gamit ang espiritual na puwersa. Dito natin nalaman na si Yue pala ay kapatid ni Lady Boss. Inakala ni Lady Boss na dumating si Yue upang iligtas siya, ngunit sinabi ni Yue na may kontrata siyang natanggap mula sa mga demonyo upang patayin siya. Hindi naniwala si Lady Boss, kaya bahagya siyang inatake ni Yue. Hindi gaanong nasugatan si Lady Boss. Sa sandaling iyon, bumagsak din ang grupo ni Wang Ling sa lugar. Humingi ng paumanhin si Wang Ling kay Yue dahil sa pag-abala at sinabing ipagpatuloy lang niya ang kanyang ginagawa. Sinabi ng espiritu ni Wang Ling na may nade-detect siyang secure room, kaya inilipat ni Wang Ling ang lahat doon. Habang sinisiyasat nila ang silid, nalaman nila na iyon ang base ng mga contract killer na binanggit ni Go sa klase. Ipinakita rin ang flashback ni Yue kung paano niya nakilala si Idler sa isang party, na noon ay nagtatrabaho para sa Shadow Organization. Naging magkaibigan sila at kalaunan ay nagmahalan, kaya sumali rin si Yue sa Shadow Organization. Masaya siya kasama si Idler, ngunit isang araw, dahil sa pagsabog sa eroplano, napunta siya sa isang hindi kilalang portal. Doon siya tumira ng 10 taon sa Demon World, kung saan nagtatrabaho siya sa pagsasali ng mga dokumento ng Human World at Demon World. Doon niya nakuha ang isang killing contract ng Shadow Organization, at doon niya nalaman na may kinalaman si Lady Boss sa plane accident. Kaya siya naroon ngayon upang patayin si Lady Boss para sa mga demonyo. Sinubukan ni Lady Boss na ipaliwanag na hindi iyon totoo, ngunit hindi siya pinakinggan ni Yue at inatake siya gamit ang palaso. Bigla namang sinunggaban ni Zokang ang palaso at sinabing hindi iyon ang katotohanang iniisip niya. Samantala, gamit ang mga dokumento, napagtanto ng grupo na si Yue ay nawala ng 10 taon dahil natrap siya sa Demon World. Doon naunawaan ni Wang Ling ang lahat, at ipinakita sa flashback na noong bata pa siya, napatay niya ang isang giant frog, at dahil sa enerhiya nito ay sumabog ang likurang bahagi ng spiritual plane, ang parehong eroplanong sinasakyan ni Idler at Yue. Matapos mahulog si Yue, diretso siyang napunta sa Demon World. Nailigtas naman ng batang Wang Ling ang bumabagsak na eroplano gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa kasalukuyan, matapos marinig ang malungkot na kwento ni Yue, napaiyak ang lahat maliban kay Wang Ling. Doon nabunyag na si Zokang ay si Idler, na nagpalit ng pagkakakilanlan matapos ang plane accident 10 taon na ang nakalipas. Sa muling pagkikita nila, tuwang-tuwa si Yue at hinalikan niya si Idler. Galit na galit si Lady Boss at sinabing una ay papatayin siya, at ngayon ay naghahalikan pa sila sa harap niya. Ngunit hindi siya pinansin ni Zokang at Yue, at umalis sila. Sa paaralan, si Zokang ay nagtuturo sa lahat ng estudyante tungkol sa tamang pagmamantini ng espada at kung bakit kailangang ipacheck ito paminsan-minsan. Ipinaliwanag na sa mundong ito, ang bawat espada ay may sariling espiritu na halos kapantay ng isang tao, at kapag hindi ito inalagaan ng maayos, humihina ang kapangyarihan nito. Dito rin natin nalaman na si Yue ay nagsimula ng magtrabaho sa paaralan kasama si Zokang. Habang pinag-uusapan ang sword maintenance, sinabi ng sword spirit kay Wang Ling na mula nang siya ay isinilang ay hindi pa siya kailanman na-maintain, ngunit walang naging sagot si Wang Ling. Pagkatapos nito, makikita natin si Wang Ling at ang kanyang mga kaibigan na naglalakbay sakay ng tren habang patuloy nilang pinag-uusapan ang tungkol sa maintenance ng espada. Sinabi ni Chen kay Sunrong na umorder siya online ng kit para sa maintenance ng kanyang espada, ngunit ipinaliwanag ni Sunrong na iba-iba ang uri ng espada at iba-iba rin ang paraan ng pagmamantini sa bawat isa. Habang mas malakas ang espada, mas kailangan itong bigyan ng masusing pag-aalaga, kaya hindi maaaring gawin sa bahay ang maintenance gamit lang ang online kit. Pagkatapos nito, ipinakita ni Sunrong ang isang VIP card ng isang sikat at mamahaling sword maintenance shop at sinabi na doon na lang sila magpa-maintain. Inanyayahan din niya si Wang Ling na sumama. Pagdating nila sa shop, makikita silang lahat sa labas ng isang kilala at mahal na sword maintenance shop. Pagpasok nila sa loob, tuwang-tuwa si Go at Chen sa mga iba't ibang sword na naka-display. Maya-maya, humarap sa kanila si Lin, na siyang nagtatrabaho roon bilang sword maintenance specialist. Sinimulan niyang asikasuhin ang maintenance ng kanilang mga espada, at namangha ang lahat dahil napaka-profesional ng kanyang paraan ng pagtatrabaho. Sa kanilang usapan, ikinwento ni Lin na mula pa pagkabata ay may kasama na siyang isang sword spirit na tinatawag niyang ate, kaya gusto niya talaga ang sword maintenance.
Nang tanungin siya ni Go tungkol sa kanyang ate, nalungkot si Lin at sinabi na noong 8 taong gulang siya ay nakatanggap siya ng isang sulat kung saan sinabi ng kanyang ate na pupunta ito sa ibang lungsod para sa maintenance, ngunit hindi na ito kailanman bumalik. Dahil dito, nagtatrabaho siya sa iba't ibang sword maintenance shop sa lungsod sa pag-asang balang araw ay muli niyang makikita ang kanyang ate. Naiyak si Chen at sinabi na mahal niya talaga ang kanyang ate kaya hindi pa siya bumibili ng ibang espada, ngunit sinabi ni Lin na hindi iyon ang dahilan kundi dahil wala talaga siyang pera para bumili ng espada. Tinanong siya ni Wang Ling kung ano ang gagawin niya sa spiritual sword class kung wala siyang sariling espada, ngunit nanahimik lamang si Lin. Biglang dumating si Tang kasama ang kanyang mga kaibigan upang magpa-maintain ng kanilang mga espada. Inilapag niya sa harap ni Lin ang maraming espada at sinabi na kailangan itong lahat matapos kinabukasan. Sinabi ni Lin na aabutin ng hindi bababa sa 3 araw ang maintenance ng lahat ng iyon. Ipinakita ni Sun Rong ang kanyang VIP card at sinabi kay Tang na sobrang busy si Lin, ngunit inalok ni Tang si Lin ng malaking bonus kapalit ng mabilis na trabaho. Tinanggap ito ni Lin dahil kailangan niya ng pera para makabili ng espada. Pag-alis ni Tang at ng iba, iminungkahi ni Wang Ling na gumawa na lang sila ng espada para kay Lin dahil hindi nila ito mabibilhan at nagustuhan ng lahat ang ideyang iyon. Pagsapit ng gabi, matapos isara ni Lin ang shop at umuwi, nagtipon sina Wang Ling at ang kanyang mga kaibigan sa workshop upang gumawa ng espada. Nagdala si Chen ng iba't ibang materyales, si Wang Ling ang gumawa ng disenyo ng espada, at si Sun Rong ang gumabay sa kanila kung paano ito buuin. Isa-isa, nilang inilagay ang mga materyales sa isang makina upang malaman ang spiritual value ng bawat isa, at nalaman nilang sobrang magkakaiba ang mga ito. Pagkatapos, inilabas ni Wang Ling ang singsing ng konsehal na galing sa Demon World, na siyang pinakamagandang materyal, at doon nila sinimulan ang paggawa ng espada. Kinabukasan, nang buksan ni Lin ang shop, nadatnan niya roon sina Wang Ling at ang kanyang mga kaibigan na ibinigay sa kanya ang espadang ginawa nila. Naging emosyonal si Lin at napaiyak, at inakala ng lahat na hindi niya nagustuhan ang espada kaya humingi sila ng paumanhin. Ngunit sinabi ni Lin na hindi iyon ang dahilan, dahil ang espada ay eksaktong kapareho ng espada ng kanyang ate at ito ang pinakamagandang regalong natanggap niya sa buong buhay niya. Dahil dito, napatingin ang lahat kay Wang Ling dahil siya ang nagdisenyo ng espada. Matapos ang insidenteng ito, mas lalo pang nagustuhan ni Sun Rong si Wang Ling. Maya-maya, dumating si Tang upang kunin ang kanyang espada na na-maintain na ni Lin noong nakaraang gabi. Pinuri ni Tang ang kanyang espada, ngunit tinukso siya ni Go at sinabi kung naaalala pa ba niya kung paano durugan ng kanyang espada ang espada ni Tang noong kompetisyon. Dahil dito, nagalit ng husto si Tang at inilabas ang kanyang VIP card upang hilingin sa manager na mag-sword trial siya kasama si Lin. Inilabas din ni Sun Rong ang kanyang VIP card at sinabi na siya ang mauuna, ngunit tinanggihan siya ng manager at pinayagan si Tang. Sinabi ni Tang kay Sun Rong na hindi kailanman tatanggi ang manager sa kanya dahil ang shop ay pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Sinimulan ng trial at binigyan si Lin ng protection suit upang hindi siya masaktan. Sa unang pagpapasikat, pinutol ni Tang ang isang makapal na kahoy sa 2 piraso upang ipakita ang talas ng kanyang espada, dahilan upang kabahan si Lin dahil hindi pa siya kailanman nakipaglaban. Pagkatapos nito, buong lakas na inatake ni Tang si Lin, ngunit madali na itong napigilan dahil ang kanyang espada ay hindi ordinaryo at naglalaman ng demonic spiritual force. Nang lumabas ang espada at dumikit sa espada ni Tang, nahawahan ang parehong si Tang at ang kanyang espada. Biglang may isang hindi kilalang puwersa ang dumurog sa espada ni Tang, na kalaunan ay nalaman na espada pala ni Wang Ling. Ginawa ito ni Wang Ling upang iligtas ang buhay ni Tang mula sa demonic attack. Matapos matalo si Tang, labis na natuwa si Lin. Sa huli, makikita natin na gumaling na ang konsehal ngunit nawawala ang kanyang singsing. Nang makita niya si Lin na hawak ang espadang gawa mula sa kanyang singsing, agad niya itong inatake. Si Lin ay sinapian ng counselor. Pagkatapos ay sinusuri ng counselor ang kanyang mga alaala at dito niya nalaman na si Sun Rong ang gumamit ng kanyang singsing upang gawin ang sword na iyon. Dahil dito, nagpa siya siyang maghiganti kay Sun Rong sa susunod na gabi. Pagkatapos, ipinakita ang isang babae na ibinibigay ang isang uri ng supot sa kanyang crush. Ipinaliwanag na tuwing ang isang lalaki o babae ay nagbibigay ng supot na gawa ng sarili nilang kamay sa kanilang crush, natutupad ang lahat ng kanilang mga hiling at nagiging magkasintahan sila. Sa susunod na eksena, makikita natin na gusto ring bigyan ni Sun Rong si Wang Ling ng isang supot, ngunit natakot siya nang makita ang guro. Biglang dumating si Lin sa likuran niya, na kontrolado pa rin ng counselor, at sinabi kay Sun Rong na maaari niyang ibigay ang supot pagkatapos ng klase. Sumagot si Sun Rong na bawal manatili ang mga estudyante sa paaralan pagkatapos ng klase, ngunit sinabi ni Lin na baka nakalimutan niya na siya mismo ay nakatira sa paaralan. Sa kabilang banda, makikita natin ang Lady Boss na sinusubukang putulin ang kanyang hola sa pamamagitan ng pagkontrol sa palasong iniwan ni Yue. Dahil dito, naputol ang isang espiritual na salamangka at napagtanto ni Lady Boss na unti-unting humihina ang espiritual na lakas ng mundo, kaya nagagawa niyang kontrolin ang palaso ni Yue kahit siya ay bihag. Samantala, habang nag-uusap sa klase sina Chen, Go, at Wang Ling, narinig nila ang ilang babae na nag-uusap tungkol sa Mirror of Moonbridge. Hindi ito naintindihan ni Chen kaya ipinaliwanag ni Go na ang Mirror of Moonbridge ay isa sa 4 na kakaibang kwento. Ayon sa alamat, tuwing ika-7 ng Agosto, sinumang tumayo sa harap ng malaking salamin sa unang palapag ay makikita ang kanyang hinaharap. Sinabi ni Chen na maraming tao ang pupunta sa campus sa gabing iyon, ngunit sinabi ni Go na hindi dahil naniniwala ang ilang senior na maraming kababalaghan ang nangyayari sa campus sa gabing iyon, tulad ng sigaw ng babae, tunog ng pag-awit, at kamay na lumalabas mula sa banyo. Dahil dito, natakot si Chen. Dumating si Sun Rong at sa pamamagitan ng senyas ay inanyayahan niya si Wang Ling na magkita sila sa likod ng paaralan pagkatapos ng klase. Ngunit si Wang Ling ay masyadong inosente kaya hindi niya naintindihan ang senyas ni Sun Rong, kaya ipinaliwanag ni Go at Chen ang lahat sa kanya. Pagdating ng gabi, pumunta si Wang Ling sa likod ng paaralan upang makipagkita kay Sun Rong, at tuwang-tuwa si Sun Rong nang makita siya. Ngunit nakita rin niya sina Chen at Go na naroroon din. Sinabi nila kay Sun Rong na natatakot si Wang Ling kaya sumama sila sa kanya. Sinabi ni Sun Rong na walang problema, ngunit sa loob-loob niya ay galit na galit siya dahil hindi na niya alam kung paano ibibigay ang supot kay Wang Ling. Habang naglalakad silang 4 sa paaralan, natakot si Chen sa tunog ng pusa at tinukso siya ni Go. Dahil dito, nagkaroon ng lakas ng loob si Chen at nagpa siyang manguna, ngunit bigla niyang nakita si Lin sa harapan niya at sa sobrang takot ay napayakap siya sa paa ni Wang Ling.
Muli siyang tinukso ni Go. Sa kabilang banda, matagumpay na nakalaya si Lady Boss sa tulong ng palaso ni Yue at tumawa siya ng malakas at nakakatakot. Dahil sa tawa niya iyon, lalo pang natakot ang lahat. Pagkatapos, nakita natin si Lady Boss na nagpa siyang tumakas mula sa Class 60 Supreme Prison sa pamamagitan ng tubig. Sa susunod na eksena, habang palabas ng banyo sina Go at Chen, nakarinig sila ng nakakatakot na tunog mula sa inidoro. Natakot sila, ngunit naglakas loob si Go na silipin ito. Nang buksan niya ang pinto, bumuhos ang maraming tubig papunta sa kanya. Dahil dito, nawalan agad ng malay si Chen. Si Go naman ay nanatiling gising, ngunit nakita niya ang isang kamay na lumalabas mula sa inidoro. Narinig ni Wang Ling at Sun Rong ang sigaw ni Go kaya pinuntahan nila ang lugar at nakita nilang walang malay si Chen. Sa sandaling iyon, nakita ni Wang Ling si Lady Boss na lumalabas mula sa inidoro, ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ay hinila siya ni Wang Ling at inihulog muli sa pamamagitan ng pag-flush. Dahil dito, napunta si Lady Boss sa lihim na silid ni na Teacher Zokang at Yue kung saan nakita niya ang isang elevator. Pagkatapos, pinahiga nila sina Go at Chen sa isang lugar at hinintay silang magkamalay. Sinabi ng espiritu kay Wang Ling na muling sinusubukang tumakas si Lady Boss, kaya agad na lumabas si Wang Ling. Nakita natin si Lady Boss sa loob ng elevator at nang bumukas ang pinto ay nandoon si Wang Ling, na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ihulog muli si Lady Boss sa ilalim ng elevator, na nagdulot ng malaking butas sa loob nito. Dumating din sina Sun Rong at Lin. Maya-maya, nagpaalam si Lin na magbanyo upang maiwan mag-isa sina Sun Rong at Wang Ling sa Mirror of Moon Bridge, at alam ni na Wang Ling at ng espiritu na sinapian na ng counselor si Lin. Nais ng counselor na dalhin si Sun Rong sa Demon World dahil maraming demonyo ang napatay ng mga ninuno ni Sun Rong, at nais niyang maghiganti sa pamamagitan ng pagdadala kay Sun Rong sa Demon World gamit ang Mirror of Moon Bridge na magkokonekta sa hating gabi. Samantala, nakalabas na rin si Lady Boss at muling nagpa siyang patayin si Sun Rong. Nasa harap ng Mirror of Moon Bridge sina Wang Ling at Sun Rong habang ipinapahayag ni Sun Rong ang kanyang nararamdaman. Ngunit nakita ni Wang Ling si Lady Boss sa likod ng isang estatwa. Ihahandog na sana ni Sun Rong ang supot kay Wang Ling nang biglang suntukin si Wang Ling at siya ay napalayo. Si Lin pala iyon. Dito unang nakita ni Sun Rong ang counselor sa salamin at agad niyang inilabas ang kanyang espada, ngunit masyadong malakas ang counselor at nagawang pigilan si Sun Rong. Nang ilagay ni Lin ang kanyang kamay sa salamin at mahawakan ang counselor, nagsimulang maging pula ang buwan at tuluyang nagdugtong ang salamin sa Demon World. Habang dinadala na ng counselor si Sun Rong, dumating si Lady Boss mula sa likuran upang patayin si Sun Rong. Ang nangyari ay nasa unahan ang counselor, sa likuran si Lady Boss, at sa gitna si Sun Rong. Ngunit bago pa masuntok ni Lady Boss si Sun Rong, dumating si Wang Ling nang napakabilis at nailigtas si Sun Rong. Ang suntok na para kay Sun Rong ay tumama sa counselor, dahilan upang lumabas siya sa katawan ni Lin at tuluyang mapunta sa Demon World. Nabasag ang salamin at bumalik sa normal ang pulang buwan. Pagkatapos nito, sinuntok ni Wang Ling si Lady Boss ng malakas at siya ay napalayo. Sa huli, makikita natin na tinanggap ni Wang Ling ang supot ni Sun Rong at ang kanyang pag-ibig, at makikita ang ngiti sa kanyang mukha. May isang dalaga na ang pangalan ay Fairy Fox, na kasalukuyang nagla-livestream. Samantala, pinapanood siya ni Chen. Pagkatapos nito, nalaman natin na si Chen ang nagpadala sa kanya ng isang parcel na naglalaman ng isang napakamahalagang rebulto na pagmamayari ng tatay ni Chen. Matapos iyon, tinanong ni Chen si Fairy Fox tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng kanyang master. Sumagot si Fairy Fox na hindi pa ito lubusang maayos, pero sigurado raw siyang gagaling ito dahil sa gamot na ipinadala ni Chen. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Fairy Fox si Chen sa voice chat. Nang marinig ito ni Chen, labis siyang natuwa na parang may usok pang lumalabas sa kanyang ilong. Sa susunod na eksena, makikita naman natin si Zuo sa International Space Station, kung saan nakikipag-video conference siya sa mga world leaders ng mundo. Pinag-uusapan nila ang patuloy na paghina ng spiritual force ng planeta at ang tungkol sa mga demonyo. Sinasabi rin nila na ang mga demonyo ay dumarating sa planeta sa pamamagitan ng isang portal, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung sino ang gumawa nito at kung paano ito nilikha. Dahil dito, nagsimula ng magtalo-talo ang mga world leader. Ngunit biglang nagsalita ang kanilang boss at sinabing dahil wala pa silang sapat na impormasyon, mas mabuting bantayan muna ang mga demonyo at alamin ang kanilang tunay na layunin. Pagkatapos, sinasabi ni Go kay Wang Ling na pinaparusahan sa gate ng tatay niya si Chen. Nang marinig ito, agad silang nagtungo roon. Sa gate, tinatanong ng tatay ni Chen kung bakit biglang nabawasan ang kanyang spiritual force. Maingat at may pagmamahal na ipinaliwanag ni Chen na ang master ni Fairy Fox ay lubhang may sakit at si Fairy Fox ay nagla-livestream upang makaipon ng pera, kaya nagbigay siya ng kaunting bahagi ng sarili niyang spiritual energy. Nang marinig ito, kumalma ang galit ng tatay ni Chen dahil naniniwala ito na kapag mabuti ang ginawa mo, mabuti rin ang balik nito. Pagkatapos ay paalis na sana siya, ngunit bago umalis ay tinanong pa niya si Chen tungkol sa mahalagang rebulto na ilang araw nang nawawala. Kinabahan si Chen dahil ibinigay niya ang rebultong iyon bilang regalo kay Fairy Fox. Sasabihin na sana niya na wala siyang alam tungkol dito, ngunit biglang sa livestream ay nagpasalamat si Fairy Fox kay Chen para sa rebulto. Nang marinig ito, agad umakyat sa sukdulan ang galit ng tatay ni Chen, at sa sobrang takot ni Chen ay halos mawalan na siya ng ulirat. Pagkatapos nito, sinira ng tatay ni Chen ang cellphone nito gamit ang kanyang lakas at binalaan siya na kapag muli pa niyang nakita si Chen na nagla-livestream kasama ang babaeng iyon, hindi magiging maganda ang mangyayari sa kanya. Pagkatapos nito, si Wang Ling na nakikipagdiskusyon sa kanyang mga kaibigan tungkol sa biglang pagbabago ng ugali ni Chen, at kung paano patuloy na nababawasan ang kanyang spiritual energy nang magsimula siyang mag-livestream. Ipinaliwanag ni Go ang tungkol sa bagong teknolohiya kung saan kahit sino sa internet ay maaaring magbahagi ng kanilang spiritual energy sa iba, tulad ng ginawa ni Chen. Nang marinig ito, naalala ni Lin ang witchcraft magic kung saan ginagamit ng mga demonyo ang seductive magic upang akitin ang mga inosente at kabataang tao at ilipat ang kanilang spiritual energy sa sarili nila. Gayunpaman, hindi na sila gaanong nag-aalala kay Chen dahil nasira na ang cellphone nito. Ngunit bigla nilang narinig mula sa computer room ang tawa ni Chen habang nakikipag-video chat muli kay Fairy Fox, dahilan upang muling malungkot ang lahat. Sinabi ni Wang Ling na kung isang demonyo ang nagla-livestream na iyon, kailangan nilang agad sirain ang witchcraft magic nito. Ipinaliwanag ni Lin ang tungkol sa isang magic na tinatawag na Meta Spirit, na kayang magpadala ng isa taong may mataas na spiritual force sa cyberspace upang sirain ang livestream.
Ngunit wala sa kanila ang may kakayahang pumasok sa cyberspace. Dito sinabi ni Go na mayroon siyang virus na tinatawag na Trojan na maaari nilang gamitin upang sirain ang live stream ni Fairy Fox. Agad niyang ipinadala ang Trojan sa live stream ni Fairy Fox at nakatanggap ito ng notification. Sinabi ni Fairy Fox na ang munting Trojan na iyon ay walang kayang gawin laban sa kanya. Pagkatapos nito, inatake ng defense system ni Fairy Fox ang Trojan at tuluyan itong winasak. Nang makita ito, umiyak ng malakas si Go. Sa susunod na eksena, muling nakikipag-video chat si Chen kay Fairy Fox. Dumating si Lin at nagdala ng isang lata ng solda para kay Wang Ling at dito siya nagkaroon ng ideya. Naisip niya na gamitin ang seductive magic kay Chen dahil kontrolado ito ng seductive magic ng demonyo at tanging seductive magic din ang makakaputol nito. Kaya inutusan niya si Sunrong na gumamit ng seductive magic dahil nagawa na niya itong kontrolin si Chen noon. Ibinigay ni Sunrong ang soda kay Chen at nang ininom niya ito, agad ginamit ni Sunrong ang kanyang seductive magic at inutusan si Chen na umuwi na. Makikinig na sana si Chen at aalis na, ngunit biglang nagkunwaring umiiyak si Fairy Fox at pinigilan si Chen. Alam nating lahat na kapag umiiyak ang isang babae, madaling matuno ang puso ng mga lalaki, at ganoon nga ang nangyari. Tinanggihan ni Chen si Sunrong at bumalik siya sa pakikipag-video chat kay Fairy Fox, na labis na ikinasama ng loob ni Sunrong. Sa kabilang panig, makikita natin na ginagawa lamang ni Fairy Fox ang lahat ng ito upang mabawi ang pisikal na katawan ng counselor. Samantala, nalaman ng tatay ni Chen na muli itong nakikipag-video chat kay Fairy Fox, kaya sa galit ay sinira niya ang computer sa computer room at inutusan si Chen na sumama na sa kanya pauwi. Tumanggi si Chen at sinabing pupunta na siya sa ibang dimensyon. Pagkatapos nito, ikinonekta ni Chen ang isang wire sa kanyang sarili at pumasok siya sa meta-spirit, o cyberspace, na tanging mga may mataas na spiritual force lamang ang kayang gawin. Dito natin napagtanto na napakalakas talaga ng spiritual force ni Chen. Sa kabilang panig, nang makuha na ni Fairy Fox ang 100% spiritual force, nagbago siya sa kanyang tunay na anyo bilang isang demonyo. Sa parehong sandali, dumating si Chen sa cyberspace sa pamamagitan ng computer at nabigla siya sa kanyang nakita, dahil nalaman niyang hindi tunay na babae si Fairy Fox kundi isang demonyo. Inatake siya ng demonyo, ngunit dahil nasa anyo siya ng meta-spirit, wala itong nagawa sa kanya. Masayang-masaya si Chen dahil dito, ngunit biglang binuksan ng demonyo ang isang vacuum cleaner, at dahil sa lakas ng paghigop ay muntik nang mahila si Chen papasok. Ngunit biglang may isang kamay ang lumabas mula sa screen at sinuntok ng malakas ang demonyo, at ibinalik si Chen sa tunay na mundo. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Wang Ling. Pagkatapos nito, makikita natin si Zuo na inaagaw ang lahat ng spiritual energy na nakolekta ni Fairy Fox. Sa huli, nalaman natin mula sa balita na nabankrupt ang kumpanya ng tatay ni Sunrong, at ito ay pinapanood din ni Wang Ling sa telebisyon. Ipinakita ang tatay ni Sunrong na tumatawag sa isang kaibigan upang mag-invest sa kanilang kumpanya dahil sila ay nagbankrupt na. Pero ang taong nasa harap ay hayagang tumatanggi rito. Doon naman natin nakikita na lahat ng ito ay naririnig at nakikita ni Sunrong mula sa malayo. Masama ang loob niya sa pag-alam na walang tumutulong sa kanyang ama sa panahon ng krisis. Pagkatapos ay tumutunog ang doorbell at nang buksan ang pinto, lumabas ang isang opisyal ng gobyerno na nagpapaalam sa ama ni Sunrong na bukas ay kukuhanin ng mga awtoridad ang lahat ng kanilang ari-arian kaya dapat ay pumunta siya sa oras. Pagkatapos noon ay nakikita natin ang isang hindi kilalang lalaki na nanonood ng lahat nito sa kanyang mga monitor. Pagkatapos nyon, sa susunod na eksena ay nakikita natin sina Wang Ling, Chen, Go at Lin. Sila ay pumunta sa gubat upang makipagkita kay Sunrong at nang lumabas si Sunrong sa harap nila ay nabigla sila dahil nakasuot siya ng damit na parang katutubo. Samantala, si Sunrong ay naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa isang kuweba na talagang ari-arian ng kanilang mga ninuno dahil kinuha na ng gobyerno ang lahat ng iba pang ari-arian nila at ito na lang ang natira. Kaya naman dito na sila naninirahan. Tinanong ni Wang Ling kay Sunrong kung paano nangyari ito biglaan. Sumagot naman si Sunrong na ang kanilang kumpanya ay gumagawa ng magical pills pero mula nang bumaba ang spiritual energy sa mundo ay hindi na nila magawa ng maayos iyon. Kaya bumagsak ang kanilang share sa market at nagbankrupt sila. Pagkatapos ay dumating ang tatay at sinabi sa lahat na doon mismo sila nagsimula noon at muling magtatrabaho sila upang makabalik sa tuktok. Nakita ng lahat ang positibong pag-iisip ng tatay kaya nagmalaki silang lahat. Sa kabilang banda naman ay nakikita natin ang pamilya ni Tang. Sila ay lubos na natuwa dahil bumagsak ang negosyo ng pamilyang Son at dahil dito ay nagpapasalamat sila sa isang mayamang lalaki na nagngangalang Richman. Sa totoo lang, si Richman ang nagbigay ng negatibong alok sa market na hindi na magagawa ng maayos ng kumpanya ng pamilyang Son ang magical pills. Kaya naging majority ang mga nagbenta ng shares nila. Bukod dito ay sinabi pa ni Richman na mayroon pa ring kuweba ang pamilyang Son mula sa kanilang mga ninuno na dapat ay sirain. Pagkarinig nito ay nagpasalamat si Tang kay Richman at tinanong kung bakit niya sila tinutulungan ng ganito. Sumagot si Richman na kailangan niya ng spiritual energy. Sa susunod na eksena, habang pauwi na sina Wang Ling at ang kanyang mga kaibigan ay mabilis na nadaanan ang isang kotse sa kanila na tinitingnan ni Wang Ling nang may pagdududa. Samantala, habang nasa tren na sila ay sinabi ni Chen kay Lin na masipag ang pamilya ni Sunrong at mabilis nilang maibabalik ang kumpanya. Biglang nakita nila sa TV news na mag-i-invest ang pamilya ni Tang sa kumpanya ni Sunrong. Para rito ay pipirma si Sunrong ng kontrata para pakasalan si Tang. Hindi makapaniwala ang lahat na pipirma si Sunrong para pakasalan si Tang. Dahil dito ay tinawagan ni Lin si Sunrong pero hindi sumagot ang telepono niya. Akala ng lahat ay nasa gulo si Sunrong at pinipilit lang ng kanyang mga magulang. Kaya sinabi ni Wang Ling na bumalik sila at kunin si Sunrong doon. Sa kabilang banda ay nagsisimula na ang pagdating ng mga tao sa kuweba para sa seremonya ng pagpirma ng kontrata. Doon ay nakikita natin ang ama ni Tang na nakikipag-usap sa ama ni Sunrong. Doon natin natutunan na ginagawa ito ng pamilya ni Tang dahil sa utos ni Richman dahil kung mag-i-invest sila ay magiging may-ari na rin sila ng lugar na iyon. Sa kapangyarihan ni Isha ay nalaman niyang papunta na sina Wang Ling kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay nakikita natin sina Wang Ling at ang lahat na hinarang ng mga kaibigan ni Tang sa daan. Kaya lumapit na sana sina Chen at Go para makipaglaban pero naglagay na si Isha ng kanyang pader doon. Kaya hindi makagalaw sina Chen at Go. Nakita ito ni Lin kaya gumamit siya ng magic sa kanyang suit upang gumawa ng pink na paro-paro na sumira sa pader ni Isha. Pagkatapos ay nakipaglaban sina Chen at Go sa mga kaibigan ni Tang. Samantala, pumunta rin si Lin kay Isha na agad na tumakas.
Napansin ng mga kaibigan ni Tang na wala na si Wang Ling dahil patungo siya kay Sunrong upang pigilan siyang pumirma. Doon naman ay nagsisimula na ang seremonya ng pagpirma. Dito ay pinutol ni Tang ang kanyang hinlalaki at nag-iwan ng bakas sa papel at sinabi rin kay Sunrong na gawin ang pareho. Hihiwain na sana ni Sunrong ang kanyang hinlalaki ng kutsilyo nang biglang dumating si Wang Ling, pinigilan siya at dinala sa labas. Masaya si Sunrong sa pagbabalik ni Wang Ling upang pigilan siya. Habang aalis na sila ay tinawag siya ng ama niya at pinaalala ang kanyang pangako. Pagkatapos ay ipinapakita ang flashback isang araw na ang nakaraan kung saan dumating ang ama ni Tang na may alok na mag-e-invest sila kung pipirma sina Sunrong at Tang ng kontrata. Una ay tumanggi si Sunrong ng hayagan pero nang pagsabihan ng kanyang mga magulang na hindi lang siya ang iisipin kundi ang 10,000 manggagawa ng kumpanya ay pumayag na siyang pumirma. Ito rin ang sinabi niya sa ngayon kay Wang Ling at sa lahat na nag-oobliga siya para sa mga empleyado. Pagkatapos ay babalik na siya para pumirma. Pagkarinig ng mga sinabi ni Sunrong ay malungkot na umalis sina Wang Ling at ang lahat ngunit biglang may naramdaman si Wang Ling sa tubig at nang tiningnan ay isang ancient demon na kumakain ng spiritual energy doon. Ito ang dahilan kung bakit hindi maayos ang spiritual energy transfer sa kumpanya ni Sunrong. Nalaman din natin na si Richman ang nasa likod nito. Naintindihan na ni Wang Ling ang lahat kaya gumamit siya ng kanyang kapangyarihan upang ilabas ang demon sa tubig na nagresulta sa pagsabog at bumalik ang lahat ng spiritual energy na kinain nito sa lupa. Dahil dito ay tumaas muli ang shares ng kumpanya ng pamilyang Sun sa stock market. Samantala sa seremonya ay pipirma na sana si Sunrong nang sabihin ng isang empleyado kay Tang na bumababa ang shares ng kanyang kumpanya. Sa kabilang banda ay sinabi ng gwardya ng seguridad kay Sunrong na tumataas ang kanilang shares ng mabilis. Pagkatapos ay dumating si Zuo upang arestuhin ang ama ni Tang dahil nalaman nila na nakikipagtulungan sila sa mga demonyo. Sa kabilang banda sina Sunrong at Wang Ling na nasa tabi ng talon at naintindihan ni Sunrong na si Wang Ling ang gumawa nito kaya ngumiti siya ng maganda kay Wang Ling. Pinapakita ang host ng Sword Art Assembly program na si Mini TV. Sinasabi niya sa audience na ngayon ay ipapakita ng mga participants ang magic ng kanilang sword, ibig sabihin ay hindi lamang sa pakikipaglaban kundi ano pa ang kaya nilang gawin sa tulong ng kanilang sword spirit. Pagkatapos ay tinatawag ni Mini TV ang mga judges ng programa kung saan kasama ang headmaster ng kanilang school na si Zuo at Miss Xie at dalawang suit dancer na si Ling Yuan at Hanser Ling. Ang dalawang ito ay sikat na suit dancer na nakakapagpaakit sa audience pati na rin sa kanilang guro na si Zukang. Pagkatapos ay sinasabi sa atin ni Ling Yuan at Hanser na may isang uri ng sword competition na mangyayari ngayon kung saan ipapakita ng mga participants ang art at beauty ng kanilang sword. Pagkatapos ay tinatawag ni Mini TV ang unang participant na si Sunrong sa stage. Biglang nag-cut ang scene at nakikita natin si Richman na nakaligtas sa nakaraang episode at nanonood siya ng programa. Samantala, habang papunta si Sunrong sa stage, tinatanong siya ni Miss Xie na noong nakaraang taon sa sword competition nasira ang sword mo, nag-sacrifice ka pa ng sword spirit mo para manalo, ano ang gagawin mo ngayon? Sumagot si Sunrong na nag-practice siya ng ilang bagong skill na ipapakita niya rito. Nang marinig ito ni Zuo, pinapakita niya ang kanyang skill. Pagkatapos ay nagpapakita si Sunrong ng mga stunt gamit ang maraming sword ng sabay-sabay na kontrol. Biglang nag-press si Richman ng isang key sa computer kaya hindi na makontrol ni Sunrong ang kanyang sword at may mga sword na patungo kay Miss Xie. Nakita ito kaya mabilis na sinagip ni Teacher Zokang si Miss Xie. Nakaramdam ng selo si Yue dahil doon kaya galit na tinitigan niya si Miss Xie. Nakita itong lahat ni Zuo kaya sinabi niya na napaka-pelagroso ng pagkontrol ng maraming sword ng sabay-sabay kaya na-disqualify niya ito. Pagkatapos ay nakikita natin si Wang Ling na may kutob na may kaguluhan sa stage. Nang bumaba si Sunrong mula sa stage, sinabi niya kay Lin at Wang Ling na mahirap para sa kanya na kontrolin ang sword na wala ang sword spirit. Sumagot si Lin na pupuntahan niya siya sa shop bukas para i-calibrate ang sword niya. Kasabay nito, nagpapakita ng pagmamahal si Wang Ling sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang shirt sa balikat ni Sunrong. Samantala, mula sa International Space Station, lumalabas na dahil sa aksidente ni Sunrong, tumaas ng husto ang ratings ng show at mabilis na dama-dami ang manunood. Nakakatuwa ito kay Mini TV pero sa social media, galit na galit ang publiko kay Sunrong kaya nakaramdam ng sama ng loob si Wang Ling para kay Sunrong. Pagkatapos ay ang susunod na participants ay sina Chen at Go. Pagdating nila sa stage, una nilang sinabi sa audience tungkol kay Sunrong na kahit gaano kahirap ang sitwasyon niya, laging may ngiti siya sa mukha. Sinabi rin ni Chen kay Sunrong na hindi nila matutulungan ang kanyang mga hirap pero sa malaking show na ito, ibabalik nila ang kanyang ngiti. Nakaramdam ng saya si Sunrong. Pagkatapos ay nagpapaliwanag sila ng kanilang performance, si Go ay i-attack si Chen gamit ang kanyang sword habang nakapikit si Chen na naka-blindfold ang mata at gagamitin niya ang like Buddha hands. Nang umatake si Go kay Chen, dahil sa interference ni Richman, hindi na nito napigilan at tumama ang sword sa ulo niya kaya dumugo ang golden blood niya. Nagpanik ang audience pero sinabi ni Go habang daladala si Chen na, hihihihi, bakal ang ulo niya, hindi siya masasaktan. Samantala, naghihintay si Richman na umabot ang show sa millions ng tao para makontrol ang kanilang spiritual energy. Doon naman, tinawag ni Mini TV ang assistant niya na si Isha para mag-perform sa stage. Pagdating sa stage, nag-perform ng mabuti si Isha. Kaya sinabi ni Miss Xie kay Sunrong na hindi basta-basta ang makakontrol ng libo-libong sword ng ganoon. Naunawaan ni Sunrong na siya ang tinutukoy. Pagkatapos ay napansin ni Sunrong na wala si Wang Ling doon. Sumunod na mag-perform si Lin sa stage kaya natuwa ang lahat kabilang sina Chen at Go dahil napakaganda ng itsura ni Lin. Nagpakita siya ng magic ng kanyang sword na nagpapalago ng puno at halaman sa paligid kaya nagwala sa tuwa ang audience. Ang ratings ng show ay umabot sa langit, unang beses sa kasaysayan. Nakita ito ni Richman kaya sinabi niya na oras na para simulan ang kanyang plano. Sinunog ni Lin ang mga puno at halaman na ginawa niya pero nang susubukan niyang patayin ang apoy, hindi na gumana kaya babagsak ang nasusunog na puno kay Lin. Dumating si Sunrong at dahil sa pagpapakita ng tapang para sa kaibigan, nabuhay muli ang sword spirit niya. Nagtulungan sina Lin at Sunrong para baguhin ang buong stage. Natuwa ang audience at judges. Hindi makapaniwala si Miss Xie na dahil sa sword dance, nabuhay muli ang sword spirit ni Sunrong. Lumabas si Richman mula sa kanyang hideout at pumasok sa stage. Unang binati niya ang lahat ng students ng congrats tapos gumamit ng magic para kontrolin ang lahat ng nanonood ng show. May red-colored liquid na nag-e-infect sa lahat. Sinabi ni Richman na makokontrol na niya ang 1,000,000 tao sa mundo.
Tinanong siya ni Sunrong kung sino siya. Nagulat si Richman na hindi naapektuhan ang dalawa. Dumating si Wang Ling at sinabi na binago niya ang magic formation mo kaya ang mga nakontrol mo ay nasa kontrol na ni Sunrong. Nagalit si Richman at aatakihin si Wang Ling nang biglang dumating si Mini TV at sinuntok ito hanggang sa langit. Napansin ni Lin na kakaiba ang pag-uugali ni Mini TV. Biglang lumapit ang audience kay Sunrong kaya sinubukan niyang pigilan sila gamit ang magic dahil nasa kontrol niya sila. Pero hindi sila tumigil kaya napagtanto ni Sunrong na hindi na sila sa kanyang kontrol. Sinabi ni Lin na hindi lang sa kontrol mo kundi nasa kontrol na rin ng demon spirit na nakabingwit sa kanilang minds. Nagsisimula ang episode na ipinapakita ang Lady Boss sa isang bagong bilangguan. Sinubukan niyang bulagin ang nagbabantay na gwardya sa pamamagitan ng kanyang matamis na salita upang payagan siyang pumunta sa banyo. Pwede ka bang sumama sa akin? Tumanggi ang gwardya, alam ko lahat ng iyong mga trick, at dahil sa nakaraang pagtatangka mong tumakas na hindi nagtagumpay, lalong pinatindi ang iyong pagbabantay. Biglang aksidenteng natama ni Richman ng seductive magic ang mga nagbabantay kaya natuwa si Lady Boss. Samantala, sina Lin, Sunrong at Wang Ling na nagtatago sa likod ng kotse. Sinabi ni Lin, kung mananatiling tahimik tayo, hindi tayo mahahanap ng mga iyon. Yumuyugyug silang umusad, ngunit malas na nakita sila ng ilang infected. Habang hahabulin na sila, biglang nagmadali si Wang Ling na magligtas sa kanila. Habang tumatakbo, sinabi ng spirit kay Wang Ling na gamitin ang 100% ng kanyang memory wipe spell upang i-reset ang utak nila at malaya sa seductive magic. Tumanggi si Wang Ling dahil maaaring masira ang utak nila sa ganitong lakas. Dumating sila sa isang gusali, kaya gumamit si Wang Ling ng kanyang flying sword upang dalhin sina Sunrong at Lin sa bubong. Habang nag-iisip sila kung paano sirain ang magic, biglang may humagis ng bato kay Sunrong. Pagtingin nila pababa, nagulat sila, ang mga infected ay gumagawa ng human ladder para umakyat. Sinabi ng spirit, ibabagsak ko ba sila? Pinapatahimik ni Wang Ling sila. Pagkatapos, napansin nila ang infected na si Chen na pupunta ng mabilis patungo sa kanila. Pagdating niya, sinabi niya kay Sunrong, gusto kita. Sumagot si Sunrong, hindi kita gusto. Dahil dito, bumagsak si Chen sa bubong at nakalaya sa seductive magic. Napagtanto ni Wang Ling na ang paraan para sirain ito ay sabihin ni Sunrong sa mga infected na hindi niya sila gusto. Sinubukan ito ni Sunrong sa mga umaakyat sa gusali, at gumana nga, lahat sila nakalaya. Ngunit marami pang infected sa mundo, kaya nagmungkahi si Lin na mag-livestream si Sunrong upang lahat ay malaya ng sabay-sabay. Sumang-ayon si Sunrong ngunit wala raw network doon. Biglang narinig nila ang boses ng isang babae mula sa tower, si Lady Boss. Sinabi niya, nasaan na ang kontrol ko sa tower, at kung gusto niyong gamitin ito, sumuko kayo sa akin. Malayo siya kaya hindi nila narinig. Nagtawag sila, tingnan mo sa itaas, isang malaking meteor na mabilis na paparating sa'yo. Hindi rin niya narinig, at bago pa niya maunawaan, huli na, tumama ang meteor sa tower. Gumamit si Wang Ling ng zoom sa kanyang eye camera at nakita niya si Richman sa meteor, na itinapon sa space ng mini TV sa nakaraang episode, at ito ang nagpadala ng meteor para patayin sila. Kailangang mag-livestream si Sunrong kahit ano paman, kaya nagmungkahi si Wang Ling na pumunta sa International Space Station para i-broadcast sa buong mundo. Swerte na may 2 ticket siya roon. Lumipad sila sa kanyang sword patungo sa metro station. Habang naglalakbay, hindi nakakaya ng spirit ang lahat. Inoffer ni Wang Ling ang 2 packet ng dry noodles, kaya bumilis ang naghatid ang spirit sa metro station. Dumating ang mga infected na humahabol. Nakita ito ni Chen at Lin, kaya sinabi nila kay Wang Ling at Sunrong, puntahan ninyo ang ISS, kami na ang bahala rito. Lumaban sina Chen at Lin. Sumakay sina Wang Ling at Sunrong sa tren patungo sa ISS. Habang sa tren, may sasabihin si Wang Ling kay Sunrong. Akala ni Sunrong, magpo-propose siya, ngunit hindi, sinabi niya, malapit na tayo sa ISS pero walang nagche-check ng tickets natin. Pagdating sa ISS, ikinonek ni Wang Ling ang internet at nag-broadcast si Sunrong sa buong mundo. At sinabi ng direkta sa lahat ng infected, wala akong gusto kahit sino sa inyo. Agad na naging normal ang lahat ng infected sa mundo. Bigla nagbalita sa ISS, isang 20 kilometer na meteor ang paparating, sapat na para sirain ang human civilization kung tatama sa planeta. Nasa meteor si Richman, na tunay na demonyo sa anyo ng ahas, na nagsabi, kung mamamatay ako, sasama ang human civilization. Natakot si Sunrong, ngunit pinakalma siya ni Wang Ling at itinapon ang kanyang sword sa meteor, na nagiging maliliit na piraso. Parang maraming bituin ang bumabagsak mula sa langit, napakaganda ng tanawin. Habang tinitingnan ito ni Lin, tumawag ang isang tao. Sa huli, inoffer ni Wang Ling kay Sunrong ang packet ng dry noodles. Sa simula ng episode, flashback na ipinapakita ang Richman na tunay na isang demon. Humihiling siya ng pahintulot mula sa Counselor at Demon Lord para umatake sa Earth gamit ang meteor. Sinabi ng Counselor na hindi madali para sa kanya na sirain ang Earth, ngunit binigyan siya ng pahintulot ng Demon Lord. Pagkatapos, lumipad ang Richman patungo sa Earth kasama ang meteor, ngunit bago pa man makarating, giniba ito ni Wang Ling gamit ang kanyang sword. Sa pagiyak ng Counselor sa pagkawala ni Richman, inutusan siya ng Demon Lord na buksan ang Dimension Lamp. Samantala, habang naglalakad si Sunrong at Wang Ling sa labas ng space station para maglakad-lakad, biglang nagbago sila sa 3-dimensional na anyo. Hindi nila ito naiintindihan, ngunit alam natin na ito ay dahil sa pagbubukas ng dimensyon ng Demon Lord. Sa utos nito, nagbukas ang mga demon ng portal sa Earth at nagsimulang magdulot ng kabuluhan, kabilang ang isang malaking at napakapanganib na demon. Sa susunod na eksena, si Zuo ay nagme-meeting sa mga world leader. Ipinaliwanag niya na 3 buwan na ang nakalipas, sa spiritual test ng class 6 na po, humantong ang malakas na spiritual force ng isang estudyante sa malakas na kidlat. Naintindihan ng isang leader ang plano niya, ulitin ang proseso, ngunit gamitin ang kidlat para patayin ang demon. Problema, wala silang contact sa estudyanteng may ganoong lakas. Sinabi ng isang matanda na hindi na nila kailangan iyon dahil kaya niyang gumawa ng parehong kidlat gamit ang kanyang spiritual force. Kahit sinubukan ng iba na pigilan siya, hindi siya mapipigilan. Samantala, sa International Space Station, ginamit ni Sunrong ang kanyang kapangyarihan para malaman na hindi sila makakaabante o makakabalik, babalik lamang sila sa parehong lugar. Sinubukan ni Wang Ling sirain ang pader gamit ang suntok, ngunit nagulat sila dahil nakita nila mismo ang kanilang sarili sa harapan. Napagtanto ni Wang Ling na nahuli sila sa 3-dimension cycle ng Counselor.
Nagulat ang counselor sa Demon Lord na hindi posible na basagin ang 3-dimension cycle. Mayroon silang 3,900 dimension lamps dati, ngunit bumagsak ang 30 habang sinusubukang iyon, kaya 3,060 na lang ang natira. Sabi ng Demon Lord, sapat na iyon para sakupin ang Earth. Inaatake ang Demon City. Dinala ni Zuo ang malaking demon sa kanyang plano, habang iniligtas ng iba pang immortal heroes ang publiko. Dinala ni Zuo ang malaking demon malapit sa school, kung saan gumamit ng spiritual force ang matanda para gumawa ng kidlat at madaling mapatay ang demon. Sa space station, nakahanap si Wang Ling ng control panel at binago ang anyo nila. Galit na galit ang Demon Lord sa pagkamatay ng kanyang demon, kaya nagpadala siya ng demon carrier sa Earth. Sinubukan ng matanda na pigilan ito gamit ang spiritual force, ngunit napahirapan siya dahil sa bigat nito at napatay sa ilalim. Pagkatapos, maraming demon carrier ang dumating, at lumabas ang milyon-milyong demon birds para magdulot ng kabuluhan. Mula sa space station, sinabi ni Sunrong na wala nang makakaligtas sa kanilang sibilisasyon. Napagtanto ni Wang Ling na parang 3D game ang bitag, at maaari itong basagin sa pamamagitan ng pag-frame loss gamit ang dalawang mirror sa magkaibang direksyon. Ginawa nila ito, at ginamit ni Sunrong ang kanyang kapangyarihan para basagin ang 3-dimension trap. Hindi makapaniwala ang counselor na nabasag ang natitirang 3,060 lamps. Inutusan ni Wang Ling si Sunrong na manatili roon. Sinabi niya na hindi na mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan dahil kailangang iligtas ang mundo. Bumalik siya sa Earth, agad niyang sinira ang isang demon carrier. Napagtanto ni Zuo na bumalik na ang kanyang master. Nagningning ang golden light sa ibabaw ni Wang Ling, at sinabi ng media na isang misteryosong tao ang sum-iron ng carrier sa isang saglit. Habang pupunta si Wang Ling sa iba pang carriers, dumating ang butterfly girl, na si Lin pala, at nag-teleport sa kanya sa ibang lugar. Nabigo ang headmaster na walang makakaligtas sa mundo. Ipinapakita ang isang flashback kung saan ang maliit na Lin ay tinuturuan ng kanyang ama kung paano kontrolin ang spiritual force, at siya ay medyo nagtagumpay dito ngunit hindi makakontrol ng matagal ang spiritual energy at tinanong ang kanyang ama kung talaga bang siya ay mula sa butterfly clan dahil lahat ng kanyang mga kaibigan ay natutunan na lumipad at wala pang lumalabas na pakpak sa kanya. Dito, sinabi ng kanyang ama habang pinapaliwanag, noong bata pa ako, ganoon din ako sa'yo. Noong 10 taong gulang ako, wala akong pakpak at itinapon ako ng lolo mo mula sa ilalim ng Butterfly Valley. Ang tunay na intensyon nila noon ay ang maging alipin ng anumang alien clan o demons ay mas mapanganib pa kaysa mahulog sa valley na iyon. Habang nag-uusap pa silang dalawa, dumating ang isang grupo ng butterflies patungo sa kanila, at pag-alis nila, natakot si Lin sa isang bagay na nakita niya, at iyon ay mga demons na dala ang kanilang mga carrier upang sakupin ang kanilang planeta. Pagkakita nito, binuksan ng ama ni Lin ang isang portal na konektado sa Earth at itinapon si Lin roon upang maging ligtas doon, kung saan isang batang babae, na tunay na isang sword spirit, ay nag-alaga sa kanya. Sa kasalukuyan, ikinukwento niya ito kay Wang Ling, at sinabi rin niya ang demon clan ay laging pumupunta sa iba't ibang planeta, pinapatay ang naninirahan doon na clan, kinukuha ang spiritual energy ng planeta upang maging mas malakas sila, at ngayon ang demon lord ng demon clan ay nananatili lamang sa kanyang trono habang ang kanyang mga hinirang ay sumusakop sa iba't ibang clan at ibinibigay ito sa kanya, at ngayon kayo na ang mga tao ang humarap dito. Sumagot si Wang Ling, 10 taon na ang nakalipas, pinatay namin ang isang demon na nagngangalang Giant Frog, at makakaahon din kami sa krisis na ito. Narinig ito, sinabi ni Lin, iyon ay pawang isang sundalo lamang, ang tunay na paghaharap mo sa demon lord ay darating pa at malapit nang mangyari. Samantala sa Earth, lumalala ang terror ng mga demon, kaya nagtatago ang lahat sa ligtas na lugar upang iligtas ang buhay nila. Biglang dumating ang isang notification sa phone ng lahat at iyon ay si Sunrong na nag-broadcast sa buong mundo mula sa International Space Station at nagbigay ng napakagandang speech. Sinabi niya, hindi tayo mga tao ang madaling susuko sa harap ng Demon Clan. Dapat tayong lumaban hanggang huling hininga upang protektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Narinig ito, maraming tao ang lumabas mula sa kanilang taguan upang labanan ang mga demon kasama si Zuo at umatake sa mga demon. Dito, dinala ni Lin si Wang Ling sa Demon World at sinabi sa counselor, tulad ng napagkasundoan, dinala ko si Wang Ling, ngayon pakawalan mo na ang aking sword spirit. Narinig ito, gumamit ng kapangyarihan ang counselor at pinadapa ito sa tuhod. Susubukan niyang gawin ang pareho kay Wang Ling, ngunit walang epekto ang kapangyarihan niya kay Wang Ling, sa halip, itinapon ni Wang Ling ang counselor gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang makita ito ng Demon Lord, tumawa siya at sinabi, hindi ako tumayo sa aking trono sa loob ng libu-libong taon dahil walang katulad mo ang dumating na karapat-dapat makipaglaban sa akin. Pagkatapos, bumaba ang Demon Lord sa harap ni Wang Ling at tinanong ang pangalan niya. Sinabi ni Wang Ling ang kanyang pangalan at idinagdag, siguro pag pinatay kita, matatapos na ang digmaan na ito. Narinig ito, hinampas ng Demon Lord siya ng buong puwersa ngunit hindi man lang nasugatan si Wang Ling at sinabi pa, yun na lang ba ang lakas mo? Biglang lumipat ang eksena sa International Space Station na pinapalibutan ng maraming demon carrier, na nagpapanik kay Sunrong at sa lahat. Biglang may hindi kilalang puwersa na nagsimulang magwala at pinatay ang mga demon carrier, at iyon ay ang sword spirit ni Wang Ling. Pagkatapos, tinanong ni Sunrong, nasaan si Wang Ling? Nasa panganib ba siya? Sumagot ang spirit, hindi siya ang nasa panganib, kundi ang kalaban niya. At ganun nga ang nangyari dahil doon, binubugbog ni Wang Ling ang Demon Lord na hindi na kinaya kaya tumakas ito, gumala ito ng 3 hanggang 4 na rounds sa planet bago nahuli ni Wang Ling. Habang dala ni Lin ang kanyang kapatid pauwi, biglang bumagsak roon ang Demon Lord na lubhang mahina. Pagdating ni Wang Ling upang tapusin ito, pinigilan siya ng Demon Lord at sinabi, sakupin ng mga demon ang milyon-milyong clan ngunit hindi kami matatalo ng isang ordinaryong tao. Walang utak ang Demon Lord na ito dahil hindi niya pa rin naintindihan na si Wang Ling ay hindi ordinaryong tao. Biglang lumapit ang counselor sa likod ni Wang Ling at sinabi, lahat ay may kahinaan, at nalaman ko na ang sayo, ang seal sa leeg mo na binabago bawat linggo. Akala ng Demon Lord, panalo na sila, ngunit hindi nila alam na pag tinanggal ang seal ni Wang Ling, mawawasak ang mundo nila. Sa galit, tinanggal ng counselor ang seal sa leeg ni Wang Ling na hindi na niya makontrol ang kanyang kapangyarihan kaya tuluyang nawasak ang Demon World. Kasabay nito, nawala ang lahat ng demon sa Earth kasama ang kanilang mga carrier. Natuwa ang lahat na natalo nila ang mga demon ngunit biglang umulan na may spiritual energy na nagpagaling ng kanilang sugat at nagpalakas ng spiritual force sa Earth. Bumalik naman si Lin kasama ang kanyang sword spirit sister sa Earth, sumunod si Wang Ling.
Pagkatapos, sinabi ni Lin, niloko ko ang human race at nakita ko na ang tunay mong kapangyarihan. Papatayin mo ba ako? Kung oo, pakawalan mo ang aking kapatid, wala siyang kasalanan. Kinuha ni Wang Ling ang phone mula sa kanang bulsa at tumawag sa kanyang ama upang magdala ng bagong spiritual seal. Hindi naintindihan ni Lin kaya sinabi ni Wang Ling, kung ayaw mong mawasak ang human clan, tumawag ka na. Sumunod si Lin. Sa susunod na eksena, tulad ng dati, binigyan ni Wang Ling si Zuo ng credit upang maging hero sa harap ng lahat. Habang nagbibiyahe si Go at Chen sa train, sinabi ni Go, hindi ba kakaiba na biglang dumating ang mga demon at biglang nawala rin. At yung taong nag-destroy ng demon carrier sa isang sagupaan. Naroon din si Sun Rong at Wang Ling na nagbibiyahe kasama nila. Tinanong ni Sun Rong si Wang Ling kung ano ang nangyari sa demon world ngunit natutulog si Wang Ling ng mahimbing. Sa susunod na eksena, si Froggy to ay ikinulong ni Zuo upang hindi lumaban sa panig ng demon. Pagkatapos siyang palayain, tinanong niya si Wang Ti, tapos na ang digmaan, pwede na ba akong bumalik sa demon world? Sumagot si Wang Ling, wala na ang demon world. Nanlaki ang mga mata ni Froggy to at doon nagtapos ang The Daily